eh, alam na ng mga kasama natin dito sa PH Update na naghabilin na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sakaling abutan siya doon o magurgur siya doon, ayaw niya hong iuwi yung kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Yung mga taga-suporta naman, ayaw ho nilang mangyari yun. Gusto kasi ni Tatay Digong na i-cremate na lang siya doon, iuwi na lang ang kanyang mga abo dito sa Pilipinas. Marami ho tayong nabasa mga post. At totoo, ayaw pa ho natin talagang gawan na reaction video to. Gusto ho natin marinig, matimbang yung mga sinasabi ng mga taga-suporta ni FPRRD, yung pamilya niya. Pero siyempre ang masusunod pa rin ho dyan, ang pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit ano pang kagustuhan ng mga taga-suporta o kung sino pa man, masusunod pa rin ho dyan, ang pamilya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagabilin na ho itong si Tatay Digong, ayaw ho niyang iuwi ang kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Ang gusto ho niya, kung merong mangyaring hindi maganda sa kanya doon, iabutan siya doon, iuwi ang kanyang abo, i-cremate siya doon at iuwi na lang ang kanyang abo. Mga kababayan, ano ho bang masasabi niyo dyan? Kayo ho ba pabor na i-cremate siya doon at iuwi ang kanyang mga abo sa Pilipinas, o iuwi ang kanyang mga labi at mabigyan ng pagkakataon ng mga nagmamahal sa kanya na masilayan man lamang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kahuli-hulihang pagkakataon. Tayo kung ano man ang pagdesisyon ng pamilya nitong si Tatay Digong, yun ho ang ating rerespetuhin. Pero magkapares pala kami ng trip nitong si Tatay Digong. Ayaw ho natin yung yung tinitingnan-tingnan pang ganun. Pagka gurgur, diretsong ano na yan. Di ba? Ayaw ho natin ng ganun Ayaw ho natin nagbibigay ng ika nga inconvenience, ika nga, di ba? O di naman ho kaya, kung pagkagurgor, doon na silip lahat. Pagkatapos nun, cremate na kaagad. Ganun ho yung ating, pagkapares ka na kami ng habilin nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano bang sabi nitong si Senator Robin Padilla? Diyan sa habilin na yan ni Tatay Digong nung nabalitaan niya. Heto ho mga kababayan. Ha? Kapakanan ng inang bayan ang intensyon na resolusyon sa pagpapauwi kay Tatay Digong. Hindi politika. Tanging rekonsiliasyon lamang ang daan para umasenso ang Pilipinas. Hindi ang nakaugalian yung paninira, style nyo bulok. Sir Robin, alam nyo, sa susunod na eleksyon, ano yung naun natin, ikangasalansalin na natin di. Kumbaga nagkahubaran na ngayon. Nahubaran na ho natin lahat ng mga walang hiya na mga politiko. Kilala na ho natin sila. Nandiyan ang mga pamilya Remulla, nandiyan ang pamilya Marcos. Kasama dyan si Amy siyempre. Hindi mawawala dyan si Amy. Pagka sinabi nating Marcos, pati si Amy, nasa laylayan na nga lang nung nagdang eleksyon. Kung merong mangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ko pwedeng sabihin ni Amy na, oy, nag-hearing ako, nagganito ako. Madam, kapatid kayo ng presidente. Ang lagi nating sinasabi dito sa PH Update, kung nagpakita kayo sa Villamor, kung talagang mahal nyo si Tatay Digong, sinasabi nyo na kaibigan nyo si BP Sara, hindi nangyari ang lahat ng to. O yan naman, yung mga troll ni Amy, susugurin tayo. Ba't nyo sinisisi kay Amy? Kapatid siya ng presidente, senador siya at the same time. Ito pa ang isa sa mga post nitong si Senator Robin Padilla. Ito mga kababayan. Gamitin ninyo ang taas ng mga pinag-aralan ninyo, hindi taas ng ihi ninyo. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Yung tanong lang natin yan. Kasi yung emosyon nga subukan nyo na lang mga kababayan. Yung pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, oo, galit tayo. Nanggigigil tayo dyan. Nalulungkot tayo. Sincero genuine yung gigil. Kasi nagpunta tayo doon sa anong tawag dito, doon sa Villamor Air Base kasi nagalit tayo. Nagpunta tayo doon ng personal. Hindi kagaya ng mga ibang vlogger dyan, putak lang ng putak sa social media, wala namang ginagawa. Di ba? Nandun sila doon. Nandun sila yung mga talagang nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung iba, lumipad pa galing Mindanao, galing Davao. Di ba nakakahiya yun? Sasabihin mong taga-suporta ka, ginagamit mo pangalan ni Tatay Digong. O di naman kaya pinagmamalaki mo na taga-suporta ka tapos wala ka naman doon. Langyang yan.
Peke pagka ganun. Kung gaano kapeke si Marcos Jr., ganun din ho kapeke yung mga taga-suporta na hanggang nagagalit tayo pagka bumabalik sa atin yung panahon na talagang supporter ako eh. Mahal ko yung tao na yun. Ba't ginaganyan nyo? Ginawa lang naman niya ang kanyang obligasyon bilang presidente. Yun ang kinagagalit natin doon. Kasi nakasaalang-alang dito yung mga anak natin. Kasi pamilyado tayo eh. May anak tayo eh. Gusto natin, kung mawala man tayo dito, yung susunod na Pilipinas na makita nila, hindi na ganito. Yun ang hugot natin dito. At yung mga Duterte lang ang nakikita natin na makakapaghatid noong iniisip natin na Pilipinas na maipapamana sa kanila sa susunod na henerasyon. At yung emosyon na yan, sa susunod na panahon, kung merong mangyaring di maganda kay Tatay Digong, lalo hong tataas yan. Tandaan nyo yung mga kababayan. Ano pa hubang sabi ni itong si Senator Robin? Nakikiano lang tayo dito, nakikichismis lang tayo. Nakikichismis lang ho tayo. Ito. Nais ba ninyo na masakripisyo ang buhay ng dating Pangulo at magkahiwalay na ang bansa? Hindi pa kayo natuto sa mga aral ng kasaysayan. 93 years na ang people power na walang dinalang pag-asenso kundi politikang minana ninyo. Mga Marcos, di na kayo natuto, mga walang hiya kayo. Kung sakaling magkaroon ng people power revolution, dahil sa mga nangyayaring korupsyon, dahil sa nangyayaring kawalangyaan dito sa administrasyon na to, sambayan ng Pilipino yun ang magagawa natin, di ba? Yun ang nangyari kasi noong panahon ni Marcos Sr. Kaliwat kanan ng kapagnanakaw sa pamahalaan, anong ginawa ng mga tao? Nag-aklas sila. Tinayuan nila ang pagnanakaw ni Marcos Sr. At kung sakaling hindi ayusin ang administrasyon ni Marcos Jr., sa tingin ho natin, magkaparehas na kapalaran ang kanilang sasapitin sa kamay ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho tayo naghihikayat dito, again disclaimer hindi ho tayo nanghihikayat dito ng kung ano pa man, okay, ng mag-clash o magkagulo. Hindi ho. Kung ano ang desisyon ng sambayan ng Pilipino, doon ho tayo. Nakita niyo mga kababayan, majority ng sambayan ng Pilipino gustong maging presidente itong si VP Sara. Doon tayo. Majority ng sambayan ng Pilipino na ayaw ng impeachment. Doon tayo. Ito mga kababayan. Rekta mo muna tayo dito sa programa nitong si Ma'am Ali Soto kaugnay diyan sa mga statement na yan itong si Vice President Sara Duterte. Pagbukas ho natin ang ating computer, medyo nalungkot ho tayo sa mga nabalitaan natin. No? Hindi ho tayo... Kasi iuwi siya dito nang walang buhay, mga labi na lang niya iuwi niya, malungkot. Iuwi siya dito nang abo na lang, mas malungkot. Kung iuwi siya ng buhay dito at makahuling sandali, masulyap natin, na mapalakas natin ang katawan niya, mapalaki yung mga maxel niya, di ba? Masaya. Yun ang masaya. Yun lang naman kahit alin doon sa dalawang bagay na abo o labi, malungkot pa rin ho yun. Magkakagulo pa rin doon. Pero kung iuwi siya dito ng buhay, na 80 years old, papatatabain natin ulit. Yung mga 13 na girlfriend niya, itatabi natin lahat sa kanya. Joke lang. Hindi, pampalakas yun ni Tatay Digong ibigay niyo yung gusto ni Tatay Digong pag uwi niya sa Pilipinas. Lahat sila, ipaligid nyo sa kanya. Kaya nga girlfriend. Di ba? Ibigay na, kung umuwi si Tatay Digong dito, kung anong gusto niya, ibigay na lahat yan. Di ba? Lahat ng chicks niya, itabi niya sa kanya. Anong problem? Ako na magsasabi, kung yun na nagpapasaya kay Tatay Digong, ibigay nyo sa kanya. Period. Ito, paano pakinggan na dito? Ng ibang boyfriend. Mataas ang credit limit. So ito ngayon, ang binalita po nila, particular po si Ma'am Elizabeth, nangayayat daw ng gusto. No, so, grabe daw, namayat daw talaga. Iba skin and bones, so butot balat.
Aba ano daw? Ano isa dati kinento na natin yung kasi nga naman yung pagkain doon, di ba? Imported. Yung kanyang munggo, tilapia, yung, hindi ano ba niya usually ang nakakain. European breakfast? Baka bread lang Croissant. and jam. Bread and jam. Continental breakfast kung sanay ka sa daing, tuyo. tuyo, Dapat munggo. may sawsawang ka na kamatis na binudburan ng Sinangag. Sinangag o talagang Itlog. mahal ka. Aba, ito na naman. Ang dami pong nag-react dito po sa reaction ni Presidential Communications Office. Actually, ang dami niyang pahayag na kahapon na talagang kaya siya talaga Nababash. pinuputakte, di ba? So sabi niya, hindi naman dapat ikabahala itong balita na butot balat na ang dating Pangulo. Sabi niya, nababantayan naman yung kalusugan ni Duterte dyan sa dahig. Pakinggan nga po natin. Walang iya talaga tong si Claire Castro. Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni... Mga walang puso ko, no? Yung tipong sila, yung napakaitim ng kanilang mga budhi. No, mga na ho sila, yung mga yung pag-uugali nila parang parang napaka-evil. Di ba? Kung kasi meron kang humanity sa balat mo, humanity sa katawan mo, hindi mo sasabihin yan. Na ho yan, yung evil mentality na yan, higa nga eh. Masyado silang mga evil mentality. Ayaw ho natin yan. VP Sara, ng Vice Presidente, kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa dahig. So, hindi ka na lang ngayon tagapagsalita ng Malacanang, doktor ka na din. So, yung hindi niya pag-inom ng gamot, nakakabuti sa kanya yon. Lang yang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, yan ang spokesperson na doktor pa, lahat, engineer, architect, lahat. Yan ang pinakasulit na kinuha ng Malacanang sa administrasyon na to. Lahat kayang ipaliwanag. Usaping medikal, usaping politikal, usaping agricultural. Lahat kaya niyang si Auntie Claire. Ang sarap mong ianuhin. Kakagigil ka. Sarap mong paluin sa puwet. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. Dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Yun. Ang dami nag-react doon. Exercise. Ba, kailangan lang ng exercise. Tapos meron pa siya sinabi kahapon. Alam mo, di ba nung nag-guest natin siya, sabi gano'n, siguro kaya ikaw ang kinuha dahil sanay siya Kupal ka. Hindi ko na mapagilan, sorry no. Kaya ka siguro kinuha kasi coops ka. bardagulan di ba? Sa panahon ngayon sa dami ng basher, nakikipagbardagulan di ba? So sabi niya dun sa mga bashers niya, kasi pinuputakti nga ng mga bashers itong si Jose Claire Castro. So sabi po niya, hindi daw siya nagpapa-apekto dun sa mga bumabanat sa kanya. Madam, paano magpapa-apekto yan? Milyon tinikita niyan. Million views, million hearts sa mga Talyanista Tensaymad. Baka sabihin, fake news tayo. Di ba? Million ang mga reacts niyan. Million yung laugh emoji. Million yung angry emoji na nare-receive niya. Paano maaapektuhan yan? Ang kapal ng balat niyan, sa tingin ko, ganito kakapal yan, yung mukha niyan. Mukha ko niyan, ganito kakapal. For example, ganito kalayo. Dito pa lang nadadampian na yung pagmumukha ng walang yung spokesperson na yan. Kulang lang daw, exercise. Halika dito, i-exercise kita. I-aanin kita, ipatatakbuhin kita ng kilo-kilometro, walang yaka. Ikaw may maintenance ka na ba? Huwag mong inumin yung maintenance mo. Tingnan natin kung exercise ha. Tingnan ko kung kakayanin niya ng lang yung exercise na yan. Lalo na sa social media, iniisip na lang daw niya
na mga garapata ang mga ito. Garapata na kaya titiris, ano yun mo, yung Tinitiris. tinitiris. Hoy, Okay. wag naman garapata, hindi tinitiris ang garapata. Eh, Ang ano? laki nun eh. Kami dati Ang naalala ko yon pag yung ang aso pag may baho. garapata, Pwede, no? nilalagay sa kerosene. Yes, diba? that's Dun- the way. Oo, sa kerosene. Okay. Okay, Lagay mo sa gaas. Oh, pasintabi sa nag-aalmusal. ito, sa ibang balita, ayon po Okay na yun. Ibang balita na pala kayo eh. Kung ibang balita na, alis na tayo dyan. Punta na ho tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Game, tuloy na ho natin to. Ma'am, kamusta po si Tatay Digo sa inyong pagdadaan? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinahiram kami ng guarda ng nail cutter. And pinupit namin yung kanyang kuko. And then spend time yung para hindi siya, dili siya hait. Sound niya yung Alvin. Para siya na-file. Oh, yes. Spend time na in-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Nako. Okay, so sabi niya, Nakakalungkot naman yan. Oo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang and then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yon kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD. Diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba ho siyang rini-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang, yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niyo naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Yeah. Oo. Ano ho siya, nang pupuslito siya ng Coca-Cola Zero. Talagang si Tatay Digong malupit. Alam ko meron pa ako dito. Teka lang, check ko ha. Ito, meron pa ho ako dito. Ito pa yung nung birthday ni Tatay Digong, yung merong cake. Tapos ito, hindi ako nagko-cook eh. Hindi ako mahilig sa sa soft drinks. Nandito pa siya. Ito, remembrance lang siguro to. Hindi ko na ipapaano ko to, ipapaprame ko to, ipapaprame. Coxy. Ngayon natin, game. Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or?
Hindi ko alam kung anong ni ma'am. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Oo. Baka nagsera baby. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung, para siyang nag-ultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan, may hindi skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaano. Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, Dabawenyo na namatay, na binanggit din, na-discuss namin. And then of course, yung father ni Mans, friend kasi ni PRD, discuss din. Well, kailan po ang susunod yung bisita? Kita tayo. Tomorrow, may bisita kami. Nakalimutan ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is... Bukas ay... alas 2. 2 o'clock. 2 to 3:30. 3:30. Ay, sorry, Wednesday, no? Wednesday. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo bukas po. July 9, no? Tama ba ako? July 9, yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think si Manasseh ata yung kinainisan niya eh. Bakit po? Ay, nandito pala si Attorney Mans. Hi, Attorney Mans. Nandito pala si Join us, Attorney Mans. Hindi namin alam na nandito ka pala. Hi. So nakapasok Hi, po si sir. Attorney Mans. Kami yung partners today. Kaya nga, I was going to ask nasan si Ma'am Elizabeth. Wala. Si Manasseh ngayon. So, I think si Manasseh yung... Can I ask a question? Oh, On a yes. different matter. What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course, oo. In fact, sinabihan ko din ng
lawyer ni President Duterte no, na meron nga ganun na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano hong status nun? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung suggestion ko. But wala pa kasi akong balita kung anong mga gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan ang naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint na ito. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi ninyo or wala pa kayo on the first day of the right before the SODA? Will you be home? Hindi, wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing the witnesses, our witnesses, for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, no? May mga lumalabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinafailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinailan ng kaso. Lahat ng harassment na pinapasa Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos kapag dumating na. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Ma'am, nag-ask na rin ako kay opinion ni Congressman Pulong. Sa inyo po, opinion lang po, sa bahay ni tatay sa opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and ni PRD, and so it is ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung kay PRD, and depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa ni Hanilet at ni President Duterte kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila, kung uuwi siyang Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay daw siya sa kay Ma'am Elizabeth. That's what Congressman Pulong said. Oo, may nabanggit si Mama na na ganyan, na pwede namang doon sa bahay niya.
Well, sana, depende yon sa mapag-usapan ni Hanilet at ni President Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang reconciliation. Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Walang problema sa... Grabe, no? Ang bait talaga ni Ma'am Elizabeth, kaya ako Team Elizabeth ako no? Team Elizabeth po tayo ang bait. Ika nga, siya yung tawagin ng mga matatanda huwaran ho, Nanto ko okay lang, yung mga girlfriend, bisita kayo. Wala na kasing hurt feeling sa akin. Kumbaga, na-let go ko na yan. Ipasa Panginoon ko na yan, ika nga, di ba? Idol ko talaga tong si Ma'am Elizabeth. Ibang level. Idol. Sana lahat ng babae, ganyan, kagaya nitong si Ma'am Elizabeth. Kaya niyo ba yun, ma'am? Kaya yun, Ma? Yung ibang mga babae, di ba, tatagtaran nila ng pinong-pino, makita. Anino nga lang anino lang ng mga kalantari ng mga asawa nila. Di ba? Ganon sila Itong si Ma'am Elizabeth, isuk-sukdulan ang pagiging birhin niya. Ibang klase yung mga kababae. Ma'am, meron bang... Wala na sigurong parang friendship yung kanila. Parang sport. Ma'am? Sport ang tawag dyan. Ay malay natin, baka ma'am niya, kasalan of the century, paglabas si Tatay Digong. Well, hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila at their age. Ikaw, flower girl, ma'am. Hindi ko na yun. Anyone Hindi ko na else? i-advise yun. Yes. Hello po, VP. Yes. Ivy po from GMA Integrated News. Hindi ko po naabutan yung first part ng inyong ng inyong pahayag. Pero gusto ko pong tanangin kayo regarding din sa impeachment po muna. Kasi meron pong sinabi si Senator Zubiri na witch hunt daw po yung impeachment trial sa inyo. Pero meron pong remark naman si Congresswoman De Lima. Ang sabi ko niya, unfair na po na sabihin witch hunt yan dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment niyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basihan yung pagiging witch hunt na yun? Ayoko na lang sumali siguro sa sagutan ni De Lima at ni Senator Zubiri. But matagal ko naman na sinasabi, nakikita din naman ng mga kababayan natin yung timelines kung paano sila umabot sa impeachment at alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for the presidential elections of year 2020. Meron bang mensahe at aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun Yan na. Narinig niyo yan, kailangan ng guts. No guts, no glory. Thank you. So, VP, ikaw, meron ka bang mensahe para sa sa taong bayan? mga kababayan natin. Oo, unang-una lagi talaga paulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, dahil sa pagpapakita ninyo ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina. Sabi niya, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And yung isa, nakasama namin sa bus, tiga Mahaplag, Leyte, si ma'am. Kinakwento ko sa kanya. Napangiti siya. Tapos, yun, pasalamat kami sa nagdarasal, nagpapasalamat kami, sobrang dami Pagdasalon nun. natin si Tatay Digong. Pagdasalon natin. Kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mass card para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So may bumili ng ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung taong bayan, patuloy yung kanilang suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Pabuhay po kayo, VP. Ma'am, additional question Nabuhay po ka, VP. nabanggit niyo po yung kahapon po ata yun sa interview ni Atty. Manny na skin and bones na raw po yung itsura po ngayon ni former president. Meron po ba itong kumbaga parang
medical condition or para meron po bang binanggit yung mga doktor dun sa loob ng tulungan kung ano po yung condition or kung meron nga po pang condition si former president at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po yung pagtulong dito sa PCC. Oo, nabanggit ng mama ko, no, na skin and bones siya, and nag-elaborate ako kahapon kung anong ibig sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpayat, yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi na siya ganyan at all, no. Mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent yung medical officer sa amin. Sa tingin ko lang yung weight loss niya ay dahil posibleng yung una-una loss of appetite dahil nga hindi siya sanay sa pagkain. At pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung medical officer yung kain niya kasi diabetic si Pangulong Duterte. Sa parin po yung sa prosecution naman po, naglabas na po sila ng 12 or nagbigay na po sa defense yung